Ito lang yung napansin ko dito 'no, sa bagong lunsad ng BBM administration na sumbong sa pangulo 'no. Kasi nakakatawa lang kasi ang sabi niya rito, magsumbong daw tayo sa kanya dahil sabi nga niya, "Mahiya naman kayo." Okey. So, eto 'no, kaya ko sinasabi na ito ay nakakatawa at isang budol na naman ito kasi kung titignan niyo, ang sabi niya dito, kung alamin, isumbong sabi niya, isumbong, alamin kung may flood control project sa inyong barangay, bayan o probinsya, kung may sira, kulang o kagamitan o hindi natapos, isumbong agad. Ngayon, titignan natin dito, nakalatag, enumerated dito yung mga proyekto all over the Philippines. So makikita natin South Cotabato, Nueva Ecija, kung saan-saan, including yung mga, contractors 'no. Merong mga completion date din diyan, panay 2025 mga completion date. Wala naman yung 2024, 2023, 2022. So parang I don't know kung asan yung mga ibang ano. Ngayon ang napansin ko dito, ito may SunWest nga dito 'no. Ayan o, SunWest. Ayan. Tapos, ang system pala ng website na ito, nilatag nila sa atin itong mga projects, including the contractors, yung location, cost, at completion date. Ngayon, tayo pa pala ang magpo-provide nung information. Kasi ang sabi dito, may napansin ka bang mali o kahinay-hinala sa proyekto sa flood control? Tulad ng siyang istruktura, kulang na kagamitan o hindi natapos na trabaho, ipaalam sa amin. Ang bawat ulat ay maingat at tinitingnan at inimbestigahan upang matiyak na maayos ang paggamit ng pondo ng bayan at mapapanagot ang sinumang lumalabag. Sa bagong Pilipinas, walang puwang ang kapabayaan. So dito, halimbawa ako na lang ang magsusumbong 'no. Ay, ano nangyari? Ayan, halimbawa, ayan. Ayan, Jojo de Guzman. Ayan. Email, bangag na pangulo at ayan, at gmail dot okay, ayan, okay. So tignan natin, contact number, optional, wag na 'yan. So, wala yung audio ko, eh, ayan. Bakit nawawala ang audio ko? So example na lang 'yan, i-submit natin. Merong bangag na kontraktor sa Ilocos Norte. Pangalan niya ay yan, Marcos. Okay, Marcos Bangag. So halimbawa na lang 'yan, i-submit natin. Okay, submit. Okay. So reported. I mean, ganun, it's not reliable. Nag-imbento lang ako ng report. Report submitted successfully, tas may reference number pa. Pero nagti-trip lang ako. Saan ka nakita? Pangalawang punto ko dito is, bakit nila ibibigay yung trabaho nila dapat sa atin? Bakit ipinapasa yung trabaho nila na sila dapat ang mag-imbestiga, eh, 'di ba nga inspection itong pangulo na ito sa iba't ibang bahagi ng ano, after 3 years saka siya mag-i-inspect. Ang tanong ko dito is, saan napupunta yung intel funds at confidential funds nitong si Marcos Jr. na 4 billion pesos? Saan napunta yon? At 'di ba meron ding mga intel
funds din, if I'm not mistaken, ang DPWH. Kung wala man, hindi ba meron sila din ang sangay ng gobyerno ang mag-iimbestiga at aalamin nila kung meron talagang kabalbalan at corruption dito sa mga construction company na ito, itong mga contractors na ito. Ang siste pala, naglunsad siya, sabi niya, kumbaga, pinapaalam niya sa atin na mapapanagot nila yung mga nangamkam, okay? Nangamkam ng kaban ng bayan dito sa flood control na ito. Pero lumalabas dito sa ipinagmamalaki na website na ito na tayo pala ang magtatrabaho para sa kanila. Anong silbi ng sweldo nila? Anong silbi yung intelligence funds na pagkalaki-laki kung tayo rin pala ang magre-report? Pangatlo, hindi ba pwede na ipaimbestiga na ito sa ombudsman? Para ang ombudsman, isasabina nila itong mga documents, itong mga dokumentadong proyekto. Kasi ito, nasa records na nila ito, nasa records ng SEC, nasa records ng COA, nasa record ng DPWH. Ngayon, paano ma-access ng common tao? Paano magsusumbong ang common tao kung wala naman silang kakayahan na makuha ang mga impormasyon na ito? Kahit sabihin na natin na magpapadala ng litrato, okay? Wala ding saysay yan kasi litrato lang yan. Pwede nilang i-deny yan. Pero kapag meron tayong record, ito, napunta dito, ang audit dito, 30% ang napunta sa mayor, napunta sa congressman, okay? 20% na lang ang natira sa budget, sa pera, sa kabuuang budget para ipagawa, kaya kulang-kulang ang materyales. So anong pinagyayabang nitong administrasyon na ito na sasabihin, okay, sabi niya, isumbong sa Pangulo. Isusumbong sa Pangulo. Nakita niyo naman kung paano ako nagsumbong. Kawalang hiyaan lang yung pagsumbong ko. So ano mapapala dito ng taong bayan dito sa website na ito na ipinagyayabang? Na mapapanagot daw kasi parang kahiya-hiya. Kahiya-hiya yung ginawa nitong mga ito. Kasi may SunWest pa nga dito . Alam mismo ng Pangulong ito kung sino-sino, kung magkaano. Ang problema, hindi niya i-identify niya, hindi niya ilalabas sa atin. Ngayon, kunwari, para hindi halata, maglulunsad siya ng website. Isumbong sa Pangulo para isipin ng mga tao, kita nyo, may aksyong ginagawa ang gobyernong ito. Pwede tayong magsumbong sa kanya. Ang tanong, pagsumbong pa lang, bara-bara tingnan, pagsumbong ko pa lang, maglagay lang ako ng kung ano-ano dyan, pwede na. Hindi mo alam kung na-acknowledge ba yan, natanggap man nila yan, kung a-actionan ba nila yan, o wala. Kasi ilang linggo na magmula nung sinabi niyang, mahiya naman kayo. Ni isa hindi niya mabanggit. Ang pinupuntahan niya, nakita niyo yung style niya? Kapag merong mga personalidad na nagsasalita laban sa gobyerno at isinisiwalat ang ginagawang kabalbalan ng gobyernong ito, anong ginagawa nitong si Marcos? Pinupuntahan niya yung tao. Like, nakita ninyo, pinuntahan niya si Isko Moreno. Kunwari, tropa sila ni Isko Moreno. So, ngayon, nakita natin, pinuntahan na si Mayor Magalong. Kumbaga, he is trying to meddle in, or tinatry niyang gamutin itong mga taong ito na nagsasalita na ito para patahimikin sila. Parang may konting push na, wag kang dyan, kung ayaw mong samain, parang ganon. Kasi sa malamang mangyayari dito, baka itong si Mayor Magalong na talagang lantarang nagsasalita against sa ginagawa ng kongreso sa flood control budget na ito,
baka biglang manahimik ito. Nasaan ang aksyon ng Pangulo? Kahit sumbong tayo ng sumbong, walang kwentang sumbong, kung wala din namang aksyon. Kasi ang talagang tamang ahensya ng gobyerno dito ay yung independent body, which is yung ombudsman. Sila ang magsasabina ng mga kinakailangan nating mga impormasyon with regard to this ME3 construction, Ramesses construction. Kung saan-saan, Butuan City, yan, Oriental Mindoro. So kahit anong gawin nating mag-report dito, hindi natin hawak ang mga ebidensya. Wala po sa atin ang solusyon, nasa kanila. Ito lamang po ay pagpapakitang tao. Kunwari magpakitang gilas na meron silang ginawa. O kita nyo, naglabas sila ng website. Pero magiging walang kwenta at budol din lang ang ginagawa nilang ito. Kasi akala ko, pag open ko ito, lalabas kung ano yung kakurakutan ng ginawa nila. Wala. Tingnan nyo, construction contractor. Ito yung contractor. Ang cost niya, 72 million. Yan lang. Bukod doon, wala na. So, ano mangyayari sa taong bayan? Binabaha na sila. Bahang-baha na sila. Ito man namang mga naniniwala, ino-compare na naman ito kay sa Duterte administration. Sabi nila, scam daw yung flood control ni Tatay Digong. Nakita ninyo, as magmula noong 2016 hanggang 2022, ang normal na budget ng flood control ay umaabot ng 90 billion lamang. Meron yung 100 plus. Pero, nung panahon na ni Marcos Jr., 2023, nadoble na. Naging 200 plus na billion bawat taon. Pero, umulan lang ng konti, binabaha na. Nung panahon ni Tatay Digong, binabaha pero kailangan mo na ang matinding bagyo. Ibig sabihin, kung meron mga budget na ganyan, syempre kinukulang pa rin. Eto, uulan lang, aambon lang, babaha na. In fact, kahit hindi uulan, may baha. Kaya, para sa mga taong pag pinagko-compare yung dating administrasyon sa ngayon, ang tignan ninyo itong administrasyon ngayon kung saan gapatak lang ng ulan, bahang-baha na. Nakita ninyo kung gaano kalaki billion-billion ang pinag-uusapan dito. Tapos, sasabihin pa niyo, salamat Mr. President, the working president, porque may ilabas na website na isumbong sa Pangulo. Ang tanong, wala din namang may mangyayari ba dyan?